Magandang umaga po sa atin lahat. Sisimulan na po natin ang pangkaraniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan ng Tagkawayan, Quezon sa pangunguna ng ating kagalang-galang Danilo Lalunyo Liwanag, ang pangalawang punong bayan at tagapangulo ng Sangguniang Bayan. Lahat po ay inaasahan ng tumayo. Magandang umaga po. Sa pamumuno po ng ating kagalang-galang Konsehal Leo Salve Ventura. Good morning po. Mr. Chair, magandang umaga po sa ating lahat, sa aking pong mga kapwa konsehal ng bayan, sa ating pong mga bisita, sa ating pong manonood sa Tagkawayan Teleradyo. Pagbati po na isang magandang umaga. Umpisahan po natin ang umaga na ito ng isang pagninilay sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ama namin lumikha, sa diwa po ng pasasalamat at kababaang loob, kami po ay nagkakatipon sa iyong pangalan at presensya upang humingi ng gabay sa panibagong araw na ito na iyong ipinagkaloob sa bawat isa. Sa amin hinihingi po namin na isugo po ninyo sa amin ang inyong banal na Espiritu upang kami ay maging inyong instrumento ng paglilingkod sa aming mga kababayan. Gabayan nawa ninyo po kami ng inyong karunungan at puspos na kaalaman upang makita namin ang pangailangan ng bawat isa ng mamamayan na sa amin ay nagkaloob ng pagtitiwala. Nawa sa aming pagtitipon ngayong araw na ito ang inyong banal na kalooban ang mamayani sa aming isipan at puso. Nawa sa aming kagustuhang maging daan ng tamang paglilingkod sa aming kapwa, matuto kaming magkaisa sa diwa ng pagmamahalan at pagbibigayan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng inyong anak, ang aming Panginoong Hesukristo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Anak, Anak, Espiritu Santo. Amen. Awitin po natin ang pambansang awit ng Pilipinas, Lupang Hinirang. Ang pambansang awit ng Pilipinas. Mandated fellow to enact measures and ordinances that redound on the general welfare of my constituents, their pursuit for happiness, peace, and prosperity. I believe in public service above self as the guiding principle of my official act. As I tread the pathways of local legislation, the Almighty guide my mind and my heart, that I shall be true to my constituents and the Filipino people. Good morning po. Muli po ang ating magalang na pagbati sa ating mga kababayan, ganoon din po sa mga sumusubaybay sa atin sa Teleradyo. Pagbati rin po sa ating mga bisita. Pagbasa po ng ating nakaraang katitikan. Magandang umaga po muli, kagalang-galang na tagapangulo at sa lahat po ng kagalang-galang na membro ng Sangguniang Bayan. Ang katitikan po ng pangkaraniwang pulong ng Sangguniang Bayan ng Tagkawayan, Quezon na ginanap noong June 24, 2024 sa SB Session Hall ay naipadala ko na po sa pamamagitan po ng kanilang mga email accounts at doon po sa nagnanais pong kumuha sa tanggapan po ng kalihim ng Sangguniang Bayan ng mga hard copies ng kanilang mga minutes of the meeting ay naipadala na rin po. At pinatutunayan ko na ang katitikan ng pulong na ito ay tama at totoo. Ako po ang may lagda kung kaya
Hinihiling ko na po kay kagalang-galang Fort Salumbides na mapagtibay na. Konsehal Fort Salumbides. Maraming salamat po sa pagkilala kagalang-galang na tagapangulo. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating pong kalihim, sa ating pong mga kasamahan, sa konseho na ito at sa ating pong mga bisita. Mr. Chair, hinihiling ko po na atin na pong pagtibayin, kung wala na pong katanungan ng ating mga kasamahan, ay pagtibayin na po ang ating nakaraang katitikan. Mungkahi po ng pagtitibay ng nakaraang katitikan, pinangaluhan ni Konsehal Revie Masangkay. Meron po bang pagtatama, pagtutol? Kung wala po ang ating pong nakaraang katitikan, ay atin na pong pinagtitibay. Magandang umaga po muli sa kabatiran po ng lahat. Wala pong nagpatala po para po sa kanilang privilege speech. Wala rin po tayong panauhin dumalo sa ngayon. Ngunit ang ating po mga pag-uusapan po ay ang mga sumusunod. Una po ay ang Ordinance declaring the Municipality of Tagkawayan as fossil-free and renewable energy municipality, prioritizing innovative renewable energy development and providing incentives thereof, and for other purposes. For approval din po, an ordinance requiring the presence of lifeguards in every resort in Tagkawayan, Quezon. Pangatlo po, for approval din, an ordinance enjoining all business establishments and local transportation in the municipality of Tagkawayan, Quezon to adopt QRPH digital payments in line with the Paleng QRPH program. Meron din po tayong isasama po ngayong ordinance, yung pong CSO ordinance. Andito po yung ating pong resource speaker. Marami po tayong ordinansa na aprobahan po, mga barangay ordinance, kagaya po ng Barangay Poblasyon, Kautusan bilang 1, Barangay Mapulot, Kautusan bilang 2, Barangay Mapulot, Kautusan bilang 3, Barangay Mapulot, Kautusan bilang 5, Barangay Mapulot, Kautusan bilang 6, Barangay Mapulot, Kautusan bilang 7, Barangay Mapulot, Kautusan bilang 8, Barangay Mapulot, Kautusan bilang 9, Barangay Mapulot, Kautusan bilang 11, at Barangay Mapulot, Kautusan bilang 2. Meron din po tayong supplemental budgets. Kagaya po nung dininig kanina, ang Barangay del Rosario na nagkakahalaga po ng 258,818 pesos and 34 centavos. Yun din naman po dininig po nung nakaraang Lunes, ang Barangay Kabugwang Supplemental Budget number 1, calendar year 2024, amounting to 345,700 pesos and 7 centavos. Barangay Santa Monica Supplemental Budget number 1, calendar year 2024, amounting to 269,202 pesos and 56 centavos. Yun lamang po, kagalang-galang na tagapangulo at mga kagalang-galang na miyembro ng Sangguniang Bayan. Magandang umaga. Konsehal Fort Salumbides. Maraming salamat po kagalang-galang na tagapangulo. Hinihiling ko po ang pagpapatibay ng mga sumusunod na kautosang pambarangay na dumaan po sa masusi na pag-aaral ng komitiba nung nakaraang linggo. Ito po ay amin pong hinihiling na mapagtibay po ngayong araw na ito. Kung inyo pong mamarapatin, kagalang-galang na tagapangulo, ay hinihiling ko po ang pagpapatibay ng Barangay Poblasyon, Kautusan bilang 1, na may petsang May 17, 2024, Kautosang Pambarangay na nag-aatas sa lahat ng naninirahan, maging residential o commercial establishment, at sa lahat ng tao na nasasakupan ng Barangay Poblasyon, Tagkawayan, Quezon, na panatilihing malinis ang pampublikong lugar at mga harap at paligid ng bawat tahanan o establishmento na tatawaging tapat ko, linis ko.
Barangay Poblasyon, Kautusan bilang isa, pinangaluhan po ng lahat ng membro ng Sangguniang Bayan ng walang pagtutol. Salamat po, kagalang-galang na tagapangulo. Hinihiling ko din po na mapagtibay ang Barangay Mapulot, Kautusan bilang 2 na may petsang June 3, 2024, Kautosang Pambarangay na suriin ng Sangguniang Barangay ang mga programa at pagawaing pangbarangay na layunin suriin ang mga taong gagawa ng mga proyekto ng Barangay Mapulot, Tagkawayan, Quezon. Barangay Mapulot, Kautusan bilang 2, pinangaluhan po ni Konsehal Botok Magpantay. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin na pong pinagtitibay. Salamat po, kagalang-galang na tagapangulo. Tutuloy-tuloyin ko na po. Barangay Mapulot, Kautusan bilang 3 na may petsang Hunyo, ika-3, 2024, may pamagat na kautosang pambarangay na nagbabawal sa lahat ng may alagang hayop na magtali sa lupa ng may lupa nang walang pahintulot ang may-ari at pagtatali sa tabing kalsada na saklaw ng Barangay Mapulot. Barangay Mapulot, Kautusan bilang 3, pinangaluhan ni Konsehal Leo San Buenaventura. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin na pong pinagtitibay. Kagalang-galang na tagapangulo, yung iba pong mga barangay ordinance ay meron pa pong mga revision na ni-require po ang komitiba, kaya hindi po ito sunod-sunod. Ang sunod po na hinihiling kong mapagtibay ay ang kautusan bilang 5 na may petsang Hunyo 3, 2024, kautosang pambarangay na ipinagbabawal ang alpas na aso na pagalagala sa kalsada ng Barangay Mapulot. Barangay Mapulot, Kautusan bilang 5, pinangaluhan ni Konsehal Choy Eliasar. Mayroon po ba ang pagtutol? Kung wala po, ay atin na pong pinagtitibay. Salamat po. Inihiling ko pong mapagtibay ang Barangay Mapulot, Kautusan bilang number 6 na may petsang June 3, 2024. Kautosang Pambarangay na muling amyendahan ang Kautosang Pambarangay ukol sa pagbabawal sa paggamit ng bulwang na tambutso ng motorsiklo at pagpapatakbo ng mabilis sa anumang uri ng sasakyang dimotor sa loob ng matataong lugar ng Barangay Mapulot. Barangay Mapulot, Kautusan bilang 6, pinangaluhan ni Konsehal Choy Eliasar. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin na pong pinagtitibay. Salamat po. Hinihiling ko rin po na mapagtibay ang kautusan ng Barangay Mapulot bilang 7 na may petsang June 3, 2024, kautosang pambarangay na nagsasaad ng mga patakaran sa wastong pag-aalaga ng baboy. Barangay Mapulot, Kautusan bilang 7, pinangaluhan ni Konsehal Botok Magpantay. Mayroon po ba ang pagtutol? Kung wala po, ay atin na din pong pinagtitibay. Salamat po. Hinihiling ko rin po na mapagtibay ang Barangay Mapulot, kautusan bilang 8 na may petsang June 3, 2024, kautosang pambarangay ang pagbabawal sa paggamit ng illegal na kuryente sa pamamaraan po ng pangunguryente sa panghuhuli ng isda at paglalason sa sapa. Barangay Mapulot, Kautusan bilang 8, pinangaluhan ng Konsehal Bomel Libero. Mayroon po ba ang pagtutol? Kung wala po, ay atin pong pinagtitibay. Maraming salamat po. Hinihiling ko rin po na ating mapagtibay ang Barangay Mapulot, kautusan bilang 9 na may petsang June 3, 2024, kautosang pambarangay na mahigpit na ipinagbabawal na huwag magtapon ng basura at patay na hayop sa mga hayag at pampublikong lugar, lalo tigit sa ilog na nasasakupan ng Barangay Mapulot. Barangay Mapulot, kautusan bilang 9, pinangaluhan ni Konsehala Repi Masangkay. Po ba ang pagtutol? Kung wala po, ay atin na din pong pinagtitibay. Salamat po. Hinihiling ko din po na mapagtibay ang Barangay Mapulot, kautusan bilang 11 o ang kautosang pambarangay na muling amyendahan ang kautosang pambarangay ukol sa pag-operate at paggamit ng videoke sa Barangay Mapulot simula umaga hanggang alas 10 hanggang gabi na hanggang gabi maipatupad ng tamang oras.
Barangay Mapulot, kautosan bilang 11, pinangaluhan ni Konsehala Tilit Guban. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin na din pong pinagtitibay. Huli na po, kagalang-galang ng tagapangulo, hinihiling ko po na ating mapagtibay ang kautusan ng Barangay Mapulot bilang 12 na may petsang Hunyo 3, 2024. Kautosang pambarangay na muling amendahan ang kautosang pambarangay ukol sa mga usapin o nagagawang kaso sa loob po ng Barangay ng Mapulot. Barangay Mapulot, kautosan bilang 12, pinangaluhan ni Konsehal Botong Magpantay. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin natin pong pinagtitibay. Maraming salamat po, Mr. Chair. Konsehal Choi Eliasar. Hello, magandang umaga po. Magpapasok po ng isang ordinansa. Ito po ay dumaan na po nung nakaraang sa public hearing o public consultation po nung nakaraan. Mga kagalang-galang na kasapi ng Sangguniang Bayan, bago natin basahin ang huling pamagat ng ordinansang ito, nais kong bigyan diin ang diwa ng ating ginagawa ngayon. Tayo ay nasa isang yugto ng kasaysayan kung saan ang ating mga desisyon ay may malalim na epekto sa kinabukasan ng ating bayan. Ang tagkawayan ay hindi lamang naglalakbay patungo sa pag-unlad, kundi pati na rin sa pangangalaga sa ating kalikasan. Ang ordinansang ito ay simbolo ng ating pangarap para sa isang malinis, luntian at masiglang tagkawayan. Sa bawat akbang ng ating gagawin, tayo ay magpapakita ng malasakit sa ating mga anak at sa mga susunod na henerasyon. Ipinapakita nito na kaya nating magkaisa para sa kabutihan ng lahat. Sa araw na ito, ipinahayag natin ang ating dedikasyon sa isang mas maliwanag at mas matibay na kinabukasan. Sama-sama nating isulong ang tagkawayan bilang isang bayan ng pag-asa at pagbabago. Maraming salamat po at narito na ang huling pamagat ng ating ordinansa. Ordinansang nagdedeklara sa Tagkawayan bilang isang fossil-free at renewable energy municipality. Third reading po. Ikatlong pagbasa po sa ating ordinansang binasa. Pinangaluhan po ni Konsehala Reby Masangkay, Konsehal Port Salumbides, Konsehal Bomel Libero, Konsehala Josie Wagan, Konsehal Leo San Buenaventura, Konsehal Joel Enriquez, Konsehal Tilit Guban, at Konsehal Putok Magpantay. Sa makatuwid po ay ang mayurya ng buong Sangguniang Bayan, ng mga kagalang-galang na Sangguniang Bayan, dahilan po sa sinusulong na ordinansa ng ating kasama Konsehal Choi Eliasar ay pinagtitibay ng walang tutol. Maraming salamat po sa ating po lahat. Thank you po. Congratulations, Konsehal Choi, sa may pamerenda pa yata yan. Ano? May dalawa ba? Di ba pwede mag-assist muna? Dahilan po doon sa ating kapapasang ordinansa at meron pa pong ilan, ay minamarapat po muna natin na tayo po ay mag-resist muna para sa ating mga bisita.
Muli po ang ating pasasalamat sa ating pong mga bisita. Tayo po ay magpapatuloy na ng ating regular na pagpupulong. Konsehal Choi Eliasar. Magpapasok po muli ng isa pong ordinansa. Ito rin po ay dumaan na din po sa nakaraang public hearing. Tayo ay lumalapit sa isang makabago at mas maunlad na tagkawayan. Ang ordinansang ito ay hindi lamang tungkol sa teknolohiya, ito ay tungkol sa pagkakaroon ng mas ligtas, mas madali at mas episyenteng paraan ng pagbabayad para sa lahat. Sa pamamagitan ng Paleng QRPH program, binibigyan natin ng kapangyarihan ang ating mga tindera, mga negosyante at mga driver ng tricycle na makasabay sa makabagong panahon. Tayo ay nagiging halimbawa ng isang bayan na bukas sa pagbabago at handang magpatuloy sa landas ng pag-unlad. Ang layunin natin ay simple ngunit malalim, financial inclusion para sa lahat sa tulong ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Department of Interior and Local Government. Atin itong maisa sa katuparan. Ngayon tayo ay nagkakaisa sa pagsuporta sa ordinansang ito. Ito ay para sa ating bayan, para sa ating pamilya at para sa mas maliwanag na kinabukasan ng ating bayan. Maraming salamat at narito na ang ikatlong pagbasa ng ating ordinansa. Isang ordinansa na nagtatakda sa lahat ng mga negosyo at lokal na transportasyon sa munisipalidad ng Tagkawayan na gumamit ng QR-PH digital payments alinsunod sa Paleng QR-PH program. Ikatlong pagbasa para sa ordinansang nabanggit. Pinangaluhan po ni Konsehal Reby Masangkay. Paglilinaw, Konsehal Port Salombides. Maraming salamat po, Mr. Chair. Katanungan lamang po, Mr. Chair, kay Cons Choi kung kailan po ito dumaan sa public hearing po. Ito po ay dumaan nung nakaraan pong nung Lunes po ng alauna po ng kasabay po ito ng mga lifeguard ordinance ng renewable energy. Kasama po itong ordinance po ito. Sige po. Oo nga pala, naalala ko na po. Oo. Sige, salamat po. May iba pa po bang katanungan at paglilinaw tungkol sa ikatlong pagbasa ng ating ordinansa? Minumungkahi ni Konsehal Choi Eliasar. Panangaluhan din. Ang ordinansa po sa ikatlong pagbasa matapos ang pagkinig na pangpubliko at matapos ang paglilinaw ni Konsehal Port Salombides ay pinangaluhan po sa pagsang-ayon ni Konsehal Reby Masangkay at Konsehal Botok Magpantay. Mayroon po bang pagtutol? Paglilinaw? Kung wala po, para po sa ikatlong pagbasa ng ordinansang Paleng QRPH program, ay atin na pong ipinapasa. Maraming salamat po sa pakikiisa po ng lahat po ng kasamahan sa Sangguniang Bayan po. Ididiretso ko na po. Magandang araw. Ngayong araw, tayo ay nagtitipon upang isulong ang isang mahalagang hakbang tungo sa mas ligtas na komunidad. Ang ordinansang ito ay simbolo ng ating malasakit at dedikasyon sa bawat buhay na nasasakupan natin. Sa ordinansang ito, ipinapakita natin na sa Tagkawayan, ang kaligtasan at kapakanan ng bawat isa ay laging nasa unahan ng ating mga hangarin. Sa ating pagbasa ng huling pamagat ng ordinansang ito, magkakaisa tayo sa layuning gawing mas ligtas, mas masaya, mas maginhawa ang ating mga resort. Ang hakbang na ito ay magdadala ng pag-asa at katiyakan sa bawat pamilyang bumibisita at nagtatamasa ng kagandahan ng ating bayan. Nagkakaisa tayo sa pagkilos na ito na magbibigay ng positibong pagbabago sa ating bayan. Ngayon, babasahin natin ang huling pamagat ng ordinansang ito sa ikatlong pagbasa. Tagkawayan Resort.
Lifeguard Ordinance sa ikatlong pagbasa po. Ikatlong pagbasa para sa Tagkawayan na Lifeguard Resorts Ordinance, pinangaluhan po ni Konsehal Leo San Buenaventura. Mayroon pa po bang paglilinaw? Pagtutol? Kung wala po, matapos ang pampublikong pagdinig at ayon na rin po sa ikatlong pagbasa ng walang pagtatama at katanungan, ang ikatlong pagbasa para sa ordinansa ay atin na pong ipinagtitibay. Muli po, nagpapasalamat po sa lahat ng mga kasamaan sa Sangguniang Bayan. Ito po ay para sa ating lahat at mabuhay po tayong lahat. Thank you very much po. Konsehal Reby Masangkay. Marami pong salamat. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating pong kagalang-galang na tagapangulo, Vice Mayor Danny Liwanag, Secretary Bong, at sa ating pong mga miyembro ng Sangguniang Bayan, sa ating pong mga kababayan, magandang umaga po. Kahilingan po ng ating tatlong barangay, bagamat ito po ay dumaan na sa masusing pag-aaral ng ating pong Local Finance Committee, ay dumaan din po ito sa committee hearing ng Sangguniang Bayan, at ito po ay hinihiling na mapagtibay ngayong umagang ito. Para po sa Supplemental Budget number 1 ng Barangay Kabugwang na nagkakahalaga ng 345,700 pesos, 0.07 centavos. Barangay Kabugwang, Supplemental Budget number 1, pinangaluhan ni Konsehal Joel Enriquez. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin na pong pinagtitibay. Para po sa Barangay Santa Monica, Supplemental Budget number 1 na nagkakahalaga ng 269,202.56 centavos. Santa Monica Supplemental Budget, pinangaluhan ni Konsehala Tilit Guban. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin na pong pinagtitibay. Salamat po. Para po sa Barangay del Rosario na kanina po natin dininig, na nagkakahalaga ng 258,818.34 centavos para po sa Supplemental Budget number 1. Del Rosario Supplemental Budget number 1, pinangaluhan ni Konsehal Choy Eliasar. Meron po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin na pong pinagtitibay. Maraming salamat po. Konsehal Joel Enriquez. Hello. Maraming salamat sa ating tagapangulo, Vice Mayor Danny Liwanag. For final reading po sa Ordinance Initiating Tagkawayan Quezon People Empowerment Development. Meron po akong kasama ditong resource person sa pamumuno po ni Ma'am Ibib Limbo ng Municipal Community Organizer mula sa Pagsedo. Kung meron po kayong gustong itanong tungkol sa bagay na nabanggit ko, ay meron po tayo ditong resource person. People Power ano ito? People Power Empowerment Development. Paglilinaw yata, Konsehal Port Salumbides. Hello. Salamat po, magalang-galang na tagapangulo. Para magsasalita po ata ang ating resource person sa katauhan po ni Ginang Ibib Limbo. Inihiling ko po ang suspension of the rules. Suspension of the rules para sa ating resource speaker ng ating Konsehal Joel Enriquez. Pinangaluhan po ni Konsehal Josie Wagan. Meron po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin na pong sinususpende muna ang ating rules. Pagkilala po sa ating bisita, ex-kagawad Ibib Limbo. Dito na para tabi kayo.
Pagkilala po sa ating kagalang-galang na tagapangulo, Vice Mayor Danny Liwanag, at sa ating pong mga kagalang-galang na konsehal ng bayan, sa ating pong sekretary at sa mga kapwa ko po bisita, sa ating pong PPLB, magandang umaga din po. Nagpapasalamat po ang tanggapan ng Paksedo sa inyong imbitasyon upang magkaroon po ng kalinawan ng ordinansa na ating itatalaga sa ating bayan. Sa pamumuna po ng ating CSO committee, kay Cons Joel Enriquez, nagpapasalamat po kami sapagkat nagkaroon po ng katugunan yung aming kahilingan. Ang ating pong ordinansa na Tagkawayan People's Empowerment Council ay susog lamang po sa ordinansa na ipinasa po ng Quezon Province kung saan po ay magkakaroon po ng Quezon People's Empowerment Council. At ang mga magiging miyembro po nito ay ang ating mga itinalagang Municipal People's Empowerment Council. Kung kaya naman po hinihiling po ng ating mga batayang sektor na magkaroon po ng isang ordinansa upang sila man po ay makapagpasa ng requirements, upang sila po ay maging representative natin sa Quezon Province o Quezon People's Empowerment Council. Kung bakit po ito'y ginagawang ordinansa, sa totoo po ang ating pong bayan ay meron ng Extended Municipal Development Council. Subalit ang nais po ng ating gobernadora ay magkameron po ng talagang katiyakan na magkameron po ng pangil kung bakit po ordinansa ay upang magkameron po ng katiyakan na ang bawat sektor po sa ating bayan ay kikilalanin at makakatiyak po sila na sa mga darating pang panahon ay magkakameron po sila ng pagkilala sa ating bayan. Nagpadala po sila ng sandali lamang po at kung kailangan ay saka nawala. Kung may mga katanungan po kayo, ang ating sangguniang konseho po, pwede pong... Ayan. Sa mga kagalang-galang na konsehales, meron po daw po bang katanungan para sa ating Tagkawayan People's Empowerment Development Ordinance? Konsehal Putok Magpantay. Sa ating pong bisita, good morning. Ano po ang sino at ano yung layunin ano yung mga programa na napapaloob dun sa ating ordinansa? Pati po yata yung cellphone ko ay nine-nervous. Opo, Ito po ang magiging gawain po ng ating Municipal People's Council. The People Council Quezon shall conduct research in the data bank for sectoral concerns in the coordination with the PACSEDO, which the provincial government through the Office of the Provincial Planning and Development Coordinator may use for the developmental planning, may be invited to represent the public sector to local government bodies, boards, councils, committees, task force, special government bodies, and other similar work group which the local government or national laws may hereinafter create. Provided further that shall represent
shall not exceed 25% of the membership of the board, council, committee, task force, special body, except for the local development council. Initiate meetings and other public consultation on matters affecting the general welfare of its constituents. Submit to the provincial governor's office through the PACSEDO concerns and issues of their sector for information and appropriate action. Actively participant in the planning, implementation, monitoring, and evaluation of project, programs, and activities in the provincial government. Lobby legislations concerning the general welfare of the membership of the People's Council before the Sangguniang Panlalawigan. May be invited by the Sangguniang Panlalawigan as resource person during committee or budget hearing when the subject matter concerns the general welfare of the Quezonians. Mr. Chair. Konsehal Botong Magpantay. Saan po manggagaling yung mga members po yan? Kasi napakarami na baga natin pong asosasyon. Ano pang gagawin dun sa bubuuhin ba lahat ng asosasyon, pag-iisahin o paano yung saan manggagaling yung mga members? Maraming salamat po sa ating Konsehal Botong Magpantay. Ang pagkaunawa ko ho dito, dahil meron na po tayong civil society organization, marami hong organization dito sa bayan ng Tagawayan, parang pagsasama-samahin ho yun, kukuha ng isang representative dito sa bayan ng Tagawayan na magre-represent naman sa probinsya. Yun ho ang parang gusto mangyari ng ating governor, na yung mga organizations dito sa bayan ng Tagawayan ay pag-iisahin, kukuha ng mga representative, kukuha ng isang pangulo sa lahat ng bawat organization na magre-represent naman sa bayan ng Tagawayan sa provincial office. Okay. Thank you, Mr. Chair. Konsehal Port Salombides. Salamat po, Mr. Chair. Itatanong ko lamang po sa ating resource person at saka sa ating pong kagalang-galang na konsehal, Joel Enriquez. Hindi po ba yan na din yung kasalukuyang ginagampanan dati ni Ma'am Lampus? Hanggang ngayon po ba? Na hanggang ngayon po yung ating pong municipal, tawag po doon yung cooperative. Dahil parang nire-representa na po nila lahat yata ng mga samahan doon kung hindi po ako nagkakamali. Maitanong ko po sana sa kanila kung ano po ang kaibahan doon sa kasalukuyang gusto pong marating nitong ordinansa natin. Yan, sa kasalukuyan po, meron po tayong MAPSI na tinatawag, kung saan po ito ay pinangunguluhan ni Cons. Raymond Salvo. Ang hawak lang po nila ay agriculture. Ngayon po ang ating pong municipal, Tagawayan People's Empowerment Council, ang kanya pong sasakupin ay buong sektor ng bayan ng Tagawayan, pati po ang PWD, senior citizens, at lahat po ng samahan dito sa ating bayan. Iko-consolidate po yung lahat pagsasama-samahin. Yung po sinasabi niya tungkol kay Raymond, dating Konsehal Raymond Salvo ay ang nire-represent lang po niya ay ang Department of Agriculture. Ang gusto pong mangyari ng ating governor ay pag-isahin na, pagsasama-samahin ng lahat ng organization sa bayan ng Tagawayan at kukuha ng isang pangulo na magre-represent naman sa lalawigan ng Quezon. Yun lamang po. Konsehal Port Salombides. Salamat po. Naintindihan ko na po. Kaso po ang tanong ko ay gusto ko lang po malaman ang sagot po ni Pangulo po ba? Kagawad Ibib, Pangulo kayo ngayon sa... Ako po ang ito talagang municipal community organizer. Okay, municipal community organizer. Gusto nga lang po ulitin yung tanong ko po. Kung ito po ba ay iba doon sa kasalukuyan pong role o katungkulan po na ginagampanan ni Ms. Lampus? Ipagpaumanhin po ninyo sapagkat hindi ko pa po sakop yung panahon na kay Ma'am Lampus na ginampanan. Kaya hindi ko po masabi kung ano po yung pagkakaiba pagdating po sa provincial. If I may, Sir, Konsehal. Para po sa mas malinaw na talakayan at sa katanungan, tayo po muna ay mag-recess at na makapag-usap po ang ating konsehal at may akda ng ordinansa.
So tayo po ay matapos ang pagliliwanag ng ating usapin, tayo po ay nagbabalik na sa ating regular na pagpupulong. Salamat po, Mr. Chair. So, ayun po, kung malinaw na po sa lahat, atin pong ipaprioritize ang Lunes ng umaga bago po ang regular na plenary ay magkakaroon na ho ng mga schedule po ng committee meeting. Ano po? Sa umaga. 8:30 a.m. Yun po ang bago nating schedule. Ngayon po kung sobrang dami po ng mga mga agenda ng committee, pwede naman po i-move sa hapon yung iba. Pero at least po i-priority sa umaga para nababawasan po yung ating workload. Ayun po. Salamat po mga kasama. Salamat po Mr. Sec. At salamat po Mr. Chair. Kung wala na pong mga katanungan, paglilinaw at mungkahi ang ating mga kasamahan, ay hinihiling ko po ang pagsasara ng ating regular na pagpupulong sa umagang ito. Mungkahi po ng ating kagalang-galang Konsehal Por Chalombides na pagsasara ng ating regular na pagpupulong. Pinangaluhan po ni Konsehal Josie Wagan. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, tayo po ay nagsasara na ng ating regular na pagpupulong.